Ano ang gagawin mo, kung ang simpleng pagpapakita ng iyong buhok, o ang pakikinig sa paborito mong kanta, ay sapat ng dahilan, para ikaw ay arestuhin? Sa bansang Iran kasi, ang iyong pribadong buhay at ang iyong buhay sa kalsada, ay dalawang magkaibang mundo. Kaya ngayon ay papasukin natin, ang mga pinto na pilit sinasara ng gobyerno, at titingnan natin ang realidad na hindi nila ipinapakita, sa mga balita. Ito ang bansang Iran, na itinatago sa mundo. Sa tuwing naririnig natin ang pangalang Iran, ay madalas na ang pumapasok sa isip natin, ay mga balita ng gyera, protesta, at matatapang na pahayag ng gobyerno, sa mga telebisyon. Ngunit sa likod ng mga naglalakihang headline, at mga usaping politikal, ay may isang bansang mayaman sa kasaysayan, at mga taong pilit na mumuhay ng normal, sa kabila ng matitinding restriction. Ito ang bansang madalas natin makita sa balita, pero bihirang-bihira natin na talagang maunawaan, ang tunay na kalagayan sa loob. Ang Iran ay hindi lamang isang disyerto ng kaguluhan, kundi ito ay tahanan, ng mahigit 80 milyong tao na may pangarap, takot, at lihim na pagrerebelde. Mula sa mga makabagong kalsada, hanggang sa mga sinaunang tradisyon, tatalakayin natin kung paano binabago ng mahigpit na gobyerno, ang bawat aspeto ng kanilang pagkatao. Ito ay hindi lamang kwento ng isang bansa, kundi kwento ng pakikibaka para sa kalayaan, sa gitna ng matinding kontrol. Kaya ating alamin ang bawat detalye ng buhay, sa ilalim ng Islamic Republic. Aalamin natin kung bakit ang bansang Iran, ay tinaguri ang Land of Contradictions, kung saan ang batas ay bakal, pero ang puso ng mga tao, ay nananatiling nagniningas. Huwag kayong kukurap, dahil ang mga susunod na kabanata, ay magpapakita sa inyo ng mukha ng Iran, na siguradong hindi nyo pa napanood, sa kahit saang dokumentaryo. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga content creators. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Ang pang-araw-araw na buhay, sa kalsada ng Tehran. Sa unang tingin, ang Tehran ay tila isang tipikal na modernong syudad, na puno ng traffic, polusyon at mga taong nagmamadali, papunta sa kanilang mga trabaho. Ngunit kung titingnan mong mabuti, mapapansin mo ang presensya ng Gasht-e-Irshad, o ang tinatawag na morality police, na nakabantay sa bawat kanto. Ang presensya nila ay nagbibigay ng isang uri ng tensyon, na tanging mga lokal lamang ang nakakaramdam, isang tahimik na paalala na ang bawat kilos mo, ay binabantayan. Ang mga pampublikong espasyo sa Iran, ay parang isang entablado, kung saan kailangang sumunod ng lahat, sa itinakdang performance ng gobyerno. Makakakita ka ng mga mural, na puno ng propaganda at mga anti-Western na slogan, ngunit sa ilalim nito ay ang mga kabataang palihim na nag-uusap, patungkol sa mga bawal na Netflix series, o mga Western music. Mayroong malaking distansya, sa pagitan ng kung ano ang dapat ipakita sa kalsada, at kung ano ang tunay na nararamdaman, ng mga dumadaan dito. Kahit sa mga transportasyon, ay ramdam ang paghahati, kung saan may mga bago sa train na para lamang sa mga babae, at ang interaksyon sa pagitan, ng hindi magkakilalang magkaibang kasarian, ay limitado at maingat. Pero sa kabila nito, ang mga Iranian ay kilala sa kanilang tariff, isang komplikadong sistema ng etiquette at hospitality, na nagpapakita ng kanilang pagiging magalang, at mapagbigay. Ito ang kanilang paraan ng pagpapanatili ng humanity, sa isang kapaligirang puno ng restriction, at pagbabantay. Ang buhay sa kalsada ay isang laro, ng pag-iwas at pagmamanman, kung saan ang isang maling tawa o masyadong makulay na damit, ay maaaring makakuha ng atensyon, sa mga awtoridad. Ngunit dito mo rin makikita, ang galing ng mga tao sa pag-adapt, dahil alam nila kung saang kalsada walang CCTV, at kung anong oras maluwag, ang pagbabantay. Ang kalsada ng Tehran ay isang buhay, na patunay na kahit gaano kahigpit ang hawak ng gobyerno, ay patuloy pa ring dumadaloy ang buhay, sa mga paraang hindi inaasahan. Mga mahigpit na batas, at dress code. Ang pinakasimbolo ng kontrol sa Iran, ay ang batas sa pananamit, partikular na ang sapilitang pagsusuot ng hijab, para sa lahat ng kababaihan, Muslim man o hindi. Mula pa noong 1979 Revolution, ang pula o kagandahan ng buhok, ay itinuring na isang bagay na dapat itago sa publiko, upang mapanatili ang moralidad ng lipunan. Ang hindi pagsunod dito, ay hindi lang simpleng paglabag sa fashion, kundi ito ay itinuturing na pagrerebelde, laban sa mismong pundasyon ng Estado. Ngunit ang mga kababaihang Iranian, ay hindi basta-basta sumusuko,
dahil ginagawa nilang sining ang paglabag sa batas, sa pamamagitan ng loose hijab, kung saan bahagyang nakalabas, ang kanilang mga buhok. Gumagamit sila ng makukulay na scarves at makeup, bilang tahimik na protesta sa madilim at itim na tsador, na gustong ipasuot sa kanila, ng gobyerno. Ang bawat sentimetro ng buhok na nakalabas, ay isang simbolo ng pakikibaka at pagpapakita ng sariling identity, sa kabila ng banta sa multa, o latigo. Ang batas na ito ang naging mitya ng malalaking protesta, kagaya ng nangyari kay Mahsa Amini, na namatay sa kamay ng morality police, dahil lamang sa hindi wastong pagsuot, ng hijab. Ang pangyayaring ito ay nagbukas ng mga sugat, na matagal nang iniinda ng mga mamamayan, lalo na ng mga kababaihan, na pagod na sa pagdidikta, kung paano sila dapat kumilos. Hindi lang ito tungkol sa tela sa ulo, kundi ito ay tungkol sa karapatang magdesisyon, para sa sariling katawan at buhay. Sa kasalukuyan, mas lalong naging teknolohikal ang pagbabantay, kung saan gumagamit na ang gobyerno, ng facial recognition sa mga kalsada, para hulihin ang mga hindi naka-hijab. Ang mga establishment na nagpapatuloy, sa mga babaeng walang takip sa ulo ay ipinapasara, na naglalagay sa mga negosyante sa gitna ng giit ng gobyerno, at suporta sa kapwa mamamayan. Ang laban sa hijab law ay ang pinakamalinaw na refleksyon, ng banggaan sa pagitan ng tradisyonal na teokrasya, at ng modernong hangarin ng mga tao. Ang sikretong buhay at kultura, sa loob ng bahay. Kung sa labas ay puno ng bawal, sa loob naman ng mga bahay sa Iran, ay matatagpuan mo ang isang mundong ganap, na magkaiba. Pagkasara pa lang ng pinto, ay natatanggal ang mga scarf, lumalakas ang bawal na musika, at dito nagsisimula ang tunay na buhay, ng mga Iranian. Ang loob ng kanilang mga tahanan, ay nagsisilbing kanilang safe haven, kung saan maaari silang maging sino man ang gusto nila, nang walang takot na husgahan, o kahit na hulihin. Dito sa loob ng mga pribadong espasyo, ay nagaganap ang mga underground na party, art galleries, at maging ang mga bawal na pag-aaral ng yoga, o mga dance class. Ang mga satellite dish ay madalas nakatago sa mga balcony, upang makapanood ng Western channels, at ang VPN ay naging mahalagang bahagi na, ng bawat mga cellphone, upang makapasok sa social media. Sa Iran ay mayroong dalawang mukha ang bawat tao, ang pampublikong bersyon na sumusunod sa batas, at ang pribadong bersyon, na naghahanap ng kalayaan. Ang hospitality ng mga Iranian sa loob ng bahay, ay walang kapantay, dahil handa sila maghain ng pinakamasarap na pagkain, at pinakamainit na tsaa, kahit sa mga hindi kakilala. Ang hapagkainan ang nagsisilbing forum, para sa mga diskusyong hindi pwedeng sabihin ng malakas sa kalsada, mula sa pagpuna sa gobyerno, hanggang sa mga pangarap, na makalabas ng bansa. Ang pamilya ang kanilang naging kuta, laban sa mga paghihirap at pressure na nararanasan nila, sa labas ng kanilang pinto. Ngunit kahit sa loob ng bahay, ay mayroon pa ring panganib, kung saan ang mga kapitbahay ay maaaring magsumbong, kung ang isang party ay naging masyadong maingay, o kung may nakitang bawal na inumin. Ang alkohol ay mahigpit na ipinagbabawal, ngunit mayroong malawak na underground market para dito, na nagpapakita kung gaano kalakas ang loob ng mga tao, na suwayin ang sistema. Ang sikretong buhay na ito, ang nagpapanatili sa katinoan ng mga Iranian, sa isang bansang pilit sila ikinukulong, sa iisang hulma. Ekonomiya at epekto ng sanctions, sa mga simpleng tao. Sa likod ng mga political grandstanding, ang ekonomiya ng Iran ay tila isang sugatang giant, dahil sa mga pandaigdigang sanctions, at internal corruptions. Ang inflation ay nasa antas, na halos hindi na kayang abutin ng karaniwang manggagawa, ang presyo ng karne at gatas. Ang currency na riyal ay patuloy na bumabagsak, na nagreresulta sa paglaho ng ipon ng maraming pamilya, sa loob lamang ng isang gabi. Ang mga sanksyon na ang layunin, ay parusahan ang gobyerno, ay madalas na ang mga simpleng tao, ang unang tinatamaan. Maraming mga gamot para sa cancer, at iba pang malalang sakit, ang mahirap mahanap, dahil sa mga restriction sa banking, at importation. Ang pangarap ng mga middle class na pamilya, na makapag-travel o makapag-aral sa ibang bansa, ay unti-unting naglalaho, dahil sa liit ng halaga ng kanilang pera, kumpara sa dolyar. Sa kabila nito, ang mga Iranian ay naging expert sa economy of survival, o ang sining sa paggawa ng paraan, sa gitna ng kakulangan. Maraming tao ang may 2 o 3 trabaho, para lamang makaraos sa araw-araw, at ang barter system o pagpapalitan ng serbisyo, ay muling nabubuhay. Makikita mo ang mga inhinyero at guro na nagtitinda sa gabi, para lamang madagdagan, ang kanilang kakarampot na kita. Ang krisis sa ekonomiya,
ay nagbubunga rin ng galit at kawalan ng pag-asa, na madalas mag-uwi sa mga kilos protesta, sa mga kalsada. Pakiramdam ng marami, habang sila ay nagtitiis sa hirap, ang mga elit ng gobyerno, ay nananatiling mayaman at protektado. Ang gutom at kahirapan, ang nagiging pinakamalakas na motibasyon ng mga tao, upang questionin ang prioridad ng kanilang liderato, na mas inuuna ang regional influence, kaysa sa sikmura ng sariling mamamayan. Ang boses ng mga kabataan, sa bansang Iran, mahigit sa kalahati ng populasyon ng Iran, ay wala pang 30 taong gulang, mga kabataang ipinanganak pagkatapos ng revolusyon, at walang ibang nakilalang gobyerno. Sila ang Gen Z ng Iran na konektado sa mundo, sa pamamagitan ng internet, at uhaw na uhaw sa pagbabago, at modernisasyon. Hindi katulad sa henerasyon ng kanilang mga magulang, ay mas agresibo ang mga kabataang ito, sa paghingi ng kanilang karapatan, at pag-ayaw sa mga lumang tradisyon. Sila ang mga boses sa likod ng mga hashtag, ang mga gumagawa ng sining sa mga pader sa madaling araw, at ang mga nakatayo sa harap ng mga pulis, sa mga protesta. Ang kanilang rebelyon ay hindi lang sa politika, kundi pati na rin sa kultura, kagaya sa panonood ng anime, pakikinig sa K-pop, at paggawa ng content sa TikTok, kahit na ito ay bawal. Para sa kanila, ang internet ay hindi lang entertainment, kundi ito ang kanilang bintana, sa isang buhay na maaari nilang makuha, kung walang mga hadlang. Maraming matatalinong kabataan sa Iran, ang naghahanap ng paraan, upang makaalis sa bansa, o ang tinatawag na brain drain, dahil sa kawalan ng oportunidad, at kalayaan. Masakit para sa bansa, na mawala ang mga doktor, engineer at artist, na sana ay magpapaunlad sa Iran, ngunit mas pipiliin nila magsimula sa ibang bansa, kaysa mabulok sa isang sistema, na hindi sila pinapakinggan. Sila ang henerasyong nasa gitna, ng pag-asa at desperasyon. Pero gayunpaman, ang mga naiiwan ay patuloy na lumalaban, sa pamamagitan ng paglikha sa mga underground community, at pagpapalaganap ng impormasyon. Ang boses ng mga kabataan, ang pinakamalaking banta sa gobyerno, dahil hindi na sila nadadaan, sa pananakot o propaganda. Sila ang patunay na ang ideya ng kalayaan, ay hindi namamatay, kahit gaano pa ito pilit na ibaon, sa ilalim ng mga mahigpit na batas, at tradisyon. Ang katatagan, ng mga Iranian. Ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa mga armas, o sa mga lider na nakaupo sa kapangyarihan, kundi tungkol sa tibay ng loob, ng mga mamamayan nito. Ang mga Iranian ay mga taong marunong tumawa, sa gitna ng trahedya, marunong magmahal sa gitna ng galit, at marunong mangarap, sa gitna ng dilim. Ang kanilang kasaysayan, ay libu-libong taon na ang tanda, at napatunayan na nilang kaya nilang lampasan, ang anumang imperyo o rehimen. Ang katatagan o resilience nila, ay makikita sa bawat maliit na kilos ng pagre-rebelde, at sa bawat pagyakap sa kanilang sining, at kultura. Hindi sila mga biktima lamang, kundi sila ay mga aktibong kalahok sa paghubog ng kanilang sariling tadhana, kahit na ito ay tago, o palihim sa ngayon. Ang Iran na hindi natin nakikita, ay isang bansang puno ng kulay, talino at walang hanggang pag-asa, na balang araw ang pinto, ay tuluyan ng magbubukas. Marahil ang aral na makukuha natin sa kanila, ay ang halaga ng kalayaan, na madalas natin binabaliwala, dahil lang ito ay abot kamay natin. Ang bawat video o balitang lumalabas sa Iran, ay isang sigaw para mapakinggan ng mundo, ang kanilang tunay na kalagayan. Sa kabila ng lahat ng hirap, nananatili ang kanilang pagmamalaki, sa kanilang pagiging Persian, at ang paniniwalang ang liwanag ay darating din, matapos ang mahabang gabi. Salamat sa pagsama, sa ating paglalakbay sa loob ng Iran, na madalas ay hindi natin nakikita. Sana ay nagbukas ito ng iyong puso't isip, para sa mga taong pilit binubuhay ang kanilang pangarap, sa kabila ng lahat. Ang Iran ay hindi lang isang bansa sa mapa, kundi ito ay isang diwa na hindi kailanman magagapi, ng anumang batas o takot. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga content creators. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Sa huli, ang Iran ay hindi lamang isang bansa, na puno ng restriction at balita, ng mga kaguluhan. Ito ay isang lugar, kung saan ang bawat tasa ng tiyaan na inihahain sa isang bisita, ay simbolo ng kanilang walang hanggang pagpapakatao, at ang bawat tula na binibigkas sa mga eskinita, ay paalala, ng kanilang makulay na kasaysayan. Ang Iran ay parang isang Persian carpet, kung saan may masalimuot ang disenyo,
Maraming pinagdaan ng paghabi, at kahit gaano pa apakan ng panahon, ay nananatili ang tibay at ganda ng bawat hibla nito. Madalas natin husgahan ang isang lugar base sa kung ano ang ipinapakita ng kanilang gobyerno, pero nakakalimutan natin ang gobyerno at ang mamamayan ay dalawang magkaibang kwento. Ang mga Iranian na nakilala natin sa video na ito ay mga guro na pilit nagtuturo ng katotohanan, mga artist na nagpipinta sa dilim, at mga inang nanalangin para sa mas maliwanag na kinabukasan ng kanilang mga anak. Sila ang tunay na mukha ng Iran, isang mukhang puno ng dangal, talino, at hindi matatawarang pag-asa. Sana sa pagtatapos ng video na ito, hindi lang takot o awa ang naramdaman nyo, kundi isang malalim na paghanga sa mga taong hindi sumusuko sa kanilang karapatan na maging malaya. Ang kwento ng Iran ay paalala sa atin na ang kalayaan ay hindi isang bagay na ibinibigay ng kusa, kundi ito ay isang bagay na pinapahalagahan at pilit na ipinaglalaban. Sa gitna ng mahigpit na hawak ng bakal na kamay, laging may puwang para sa pag-usbong ng liwanag. Ikaw, ano ang masasabi mo patungkol sa bansang Iran? Kaya mo bang mabuhay sa ganitong kahigpit na pamamahala ng gobyerno? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin. See you on our next videos.